Halos halos parehas, halos gano'n din ho. Oh. Bato hits Palace for ICC, no? Arrest remark won't attend SONA. Ang ibig sabihin ba nito sinasabi ni Bato de la Rosa kasi hindi ako a-attend doon sa SONA kaya ngayon ayan ipapa-aresto na ako. Yung ba pagkakaintindi ko? Oh. Pagpaumanhin niyo po kung mali Mood covers. Nandiyan ka na pala. Shout out sa iyo. Sabi dito, Bato hits Palace for ICC arrest remark won't attend SONA. Babaw naman nun. Kung yun Senator Ronald Bato de la Rosa, Ronald Bato de la Rosa, Manila, Philippines, took offense at a remark by Executive Secretary Lucas Bersamin suggesting that he could be arrested in the International Criminal Court issue a warrant against him. In an interview with Japan-based Kyodo News, Bersamin said the Philippine government will treat De La Rosa the same way it handled the arrest for the former President Rodrigo Duterte who was arrested in ICC. No? Tuloy. Ito, binasa na natin kanina ito. If they want to commit the same mistake again, then go ahead. Duterte allies have decried what they describe as the extraordinary rendition of the former President, claiming he was handed over a foreign jurisdiction without due process. Naku po Malacanang has insisted that the arrest and turnover were lawful. No? Asan ba? Hinahanap ko dito kung mismong sinabi ni Bato de la Rosa na, kasi di ba nagsabi si Bato de la Rosa, mga kababayan, na hindi siya a-attend ng SONA ng Pangulo. Ang sagot naman po, mga bossing, ng mamamayang Pilipino, ano naman kung hindi a-attend? 'Di ba? Wala lang. Hindi naman siya kailangan doon. Ang Pangulo ang kailangan doon. Pag ang Pangulo ang hindi umattend, yun ang hindi pwede. Pero yung kay Bato de la Rosa, pag hindi umattend, what? Wala. Nakaupo lang naman siya. Pwede naman siya manood sa TV. Di ho ba? Hinahanap ko dito mismo no? As if he received any information about a possible arrest, De La Rosa said he had not. Pero meron pong nilabas na balita si Bato de la Rosa nung mga nakaraang buwan lang na ang sinasabi niya, mga boss chief sir, meron na daw pong mga kapulisan na kinakausap ito pong mga ICC at ang ICC daw po ay nasa bayang Pilipinas na daw po, nasa hotel daw po sa isang hotel sa Pasay at kinakausap yung mga pulis daw po. At ang kwento pa niya dito pinupuwersa, pinipilit yung mga pulis na tumestigo laban kay Batorni. Ang nakikita ko naman baka nandiyan na talaga ang ICC sa Pilipinas, mga bossing. Pero ang lumapit at ang nakipag-ugnaya sa ICC ay yung mga PNP chief po na napapabalita na kasama ang pangalan nila doon sa may warrant of arrest. Siguro inisip nila na kami naman nautusan lang naman kami. No? Ginawa lang naman namin ang aming trabaho. Kami na nga lang ang makikipag-ugnayan. Kokontak na kami sa ICC kaysa gawin namin yung ginagawa nila na iniiwasan yung ICC. Total kami nautusan lang. Trabaho lang ang ginawa namin. Makipagtulungan na lang kami sa ICC. Baka sakali na hindi pa kami ikulong. Sasabihin ng mga pulis, sir, eto, kami mismo lumalapit sa inyo. Sasabihin namin lahat ng totoo. Sasabihin namin lahat. No? Basta, kung may mga hearing na ganyan, dito na lang po kami sa Pilipinas. No? Tapos po, kapag may hearing, lilipad na lang po kami ng Hague. Huwag nyo na po kaming isama doon sa arestohin at ikukulong sa Hague. Lalo na mga bossing, kapag ang pinag-uusapan, mga kababayan, ay kalayaan at ang makasama mo, ang iyong pamilya, naku po, mga kababayan, mga boss chief sir, talagang puputak ka dyan. Talagang sasabihin mo kung ano yung mga katotohanan at yung nalalaman mo. Tapos alam mo na inutusan ka lang
na wala ka naman talagang kasalanan. 'Di ba? O eto pa daw. Sabi dito, nasaan ba yan? Marcos to the death by drug overdose sa Filipino Business Executive. Yan naman ang mahilig sa mga Malacanang tao dyan. Sa Malacanang, gagawa ng panibagong issue kahit old issue, i-recycle nila to divert people attention. Kaya ba to? Ayan. No? Yan naman, mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang, gagawa ng panibagong issue kahit old issue, i-recycle nila to divert people's attention. Saan attention? Saan i-divert? Nasa inyo talaga ang atensyon. De La Rosa also confirmed he will skip President Ferdinand Marcos Jr. 4th State of the National Address. Huwag na kayo magsiatinan. Pati si Robin Padilla. Mababawasan lang naman po ng palakpak doon. Ano ho? Tapos ibigay na lang yung mga upuan nito sa ibang mga talagang alam niyo yun na willing umattend, gustong umattend at karapat dapat na umattend, di ba? Alangan naman pupunta ako na pa-smile-smile kahit na masama ang loob ko sa kanila. Wag na ba to? Masama din ang loob ng Pilipino sa inyo. Hindi naman lahat ng congressman, pero may mga congressman doon na masama ang loob ko at meron ding mga tao sa Malacanang na masama ang loob ko. So bakit ako makikipagplastikan? Masama pala loob. Ay, Diyos ko po, mga kababayan. Masama ang loob, bakit? Sinisilip si Inday Sara Duterte. Masama ang loob, bakit? Kasi iniimbestigahan yung mga EJK ninyo. Alam nyo kung pumaaten kayo doon sa mga patawag ng Kongreso, hindi sana aabot sa sa impeachment ang Vice Presidente. Hindi sana siguro lang ho hindi siguro aabot ang dating Pangulong Duterte na madala sa ICC. Bakit to? Kung naidepensa nila ng maayos, kung umaattend sila ng maayos doon sa pahiring ng mga congressman at naipaliwanag nilang lahat, baka pa po yung Mark Ramos ang naririnig nyo ngayon naku po, eto, totoo pala na talagang pinupolitika lang itong mga kampo ng mga Duterte. Baka ganun po ang sinasabi ko ngayon, mga kababayan, kasi naliwanagan ako. Kung nag-explain sila, paano ko naman po sasabihin sa inyo yun? Kung wala naman po tayong naririnig na mga depensa nila, kung wala tayong naririnig galing po sa kanila, paano ko sasabihin sa inyo yun? Di ba? Paano ko sila ipagtatanggol sa inyo? Kung wala akong naririnig na pagtatanggol sa kanila. Naku, nandyan na si Red Uncle. Red Uncle Roque. Sikat na sikat si Red Uncle ngayon, mga kababayan. Sa buong mundo. Nanjing, China. Shoutout sa iyo, Red Uncle Roque. Di ba? Wala akong maipagtatanggol sa kanila dahil wala po akong naririnig na mga depensa nila. Kaya tingnan nyo yung mga vlogger nila. Tingnan nyo yung mga DDS. Pag pumupunta ho dito, gustong ipagtanggol si Batorni, gustong ipagtanggol si Bongo, si Inday Sara Duterte, wala. Hindi nila maipagtanggol. Kaya hirap na hirap pong makapindot dyan sa comment section ngayon. Ayan, pipindutin na naman nila. Si Mark Ramos, bayaran. Adik si Mark Ramos, yung mga wala doon sa pinag-uusapan natin. Sabi ni Daryl Frank, Holy Week na ba ito? Sir Mark, malamang ito. Holy month, no? Holy month. Yari. Diyos ko po. Why would translation lang to, in English lang po, mga bossing. Ito, mukhang, siguro ho, itong buwan na ito, July, August, September, nako po. Ang mga topic po dito, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, malamang araw-araw na ICC na naman po. Hanggang sa, ayan na nga, maaresto si Bato de la Rosa.